Pauwi na ang lalaki mula sa pagmamaneho nang biglang may tumawid na napakagandang babae sa kaanto. Agad siyang prumeno at napatingin dito, at isang tingin lang, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang nawawala niyang dating asawa, si Shania, na misteryosong naglaho 1 taon na ang nakalipas. Nagimbal si Shania ngunit agad niyang nakilala ang lalaki sa kotse. Sa halip na lumapit, tumakbo siya palayo, pumasok sa makipot na eskinita at papunta sa isang maliit na salon, takot at litong-lito. Hindi nagdalawang isip si Cyrus, tumakbo siya ng mabilis. Kailangan niyang malaman kung bakit siya iniwan ni Shania nang walang paalam noon. Ngunit pagdating niya sa paghihiwalay ng daan, nawala na si Shania. Wasak ang puso, nagpagalagala si Cyrus hanggang mapunta sa isang bar, nilunod ang sarili sa alak. Ang sugat ng pagkawala ni Shania ay sariwa pa rin at hindi niya makalimutan ang mga alaala nila. 1 taon na ang nakalipas, nagbakasyon si Cyrus para magpahinga at doon niya nakilala ang babaeng tila itinakda para sa kanya, ang masayahin at malayang tour guide na si Shania. Tila itinadhanang magkita sila at ang simpleng pagsabay nila ay may halong tensyon at tamis. Dahil sa makulit at malayang personalidad ni Shania, mabilis na nahulog ang puso ni Cyrus, lalo na ng gabing iyon sa beach party. Nilagyan ni Cyrus ng paraan para mapansin siya ni Shania, at tila ganoon din ang ginagawa ni Shania. Sa isang group game na kailangan ng pares na lalaki at babae, walang alinlangan na hinawakan ni Cyrus ang kamay ni Shania, at doon nagsimula ang mabilis na paglapit ng puso nila. Nang hindi marunong magmaneho ng camper si Cyrus, siya mismo ang nagturo. Kapalit nito, tinuruan naman niya si Shania na mag-surfing. Lumipas ang panahon at hindi nila namalayang naging mahalaga na sila sa isa't isa. Isang araw, habang pinatutuyo ni Cyrus ang buhok ni Shania, aksidenteng sumagi ang daliri niya sa labi nito. Bago pa siya makabawi, hinawakan ni Shania ang kamay niya at muling pinanatili ang sandaling iyon. Doon sumabog ang chemistry sa pagitan nila at naghalikan sila ng buong ninyas. Kinagabihan, tuluyan nilang kinumpirma ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Mas lalo pang tumibay ang pagmamahalan nila. Kapag umuulan, nagtatakbuhan sila sa ulan at nagtatawanan, hindi sila malungkot kahit walang payong, dahil mas masaya silang magkasama. Kalaunan, ikinasal sila ng pribado, silang dalawa lamang ang saksi. Nagpalitan sila ng singsing na hindi kailanman dapat alisin hanggat hindi sila namamatay. Pagkalipas ng 2 buwan ng masayang pamumuhay, kinailangan ni Cyrus umalis para sa trabaho. Sa pag-alis, paulit-ulit niyang pinaalala kay Shania na ingatan ang kanyang numero, at nangako siya na magkikita sila tuwing huling Sabado ng buwan. Sa Kyeongshoshan, iniabot niya kay Shania ang kamera na nag-ingat ng lahat ng alaala nila bago umalis papuntang airport. Ngunit mula noon, biglang naglaho si Shania. Bumalik si Cyrus para hanapin siya, ngunit bigo. Para bang naglaho si Shania na parang usok. Kumapit siya sa pag-asa, patuloy siyang naghintay sa napagkasunduang lugar, mula sa pamumulaklak ng tagsibol hanggang sa pagyelo ng taglamig. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang maikling recording ng paghihiwalay, paulit-ulit niyang pinapakinggan tuwing nalalasing. Minsan tumakbo siya sa pulis, sinasabing ninakaw ni Shania ang kamera, umaasang matutulungan siyang hanapin ito. Kabado na ang mga pulis dahil paulit-ulit na siyang nagrereklamo, ngunit kailangan ng ni Shania, bagay na hindi niya alam. Tanging pangalan lamang ang alam niya, kahit 2 buwan silang nagsama. Walang nakakita ng ganoong katinding pag-ibig sa isang lalaki. Isang taong naghihintay sa asawang biglaang nawala 1 taon na ang nakalipas. Araw-araw siyang bumabalik, mula tagsibol hanggang taglamig, ngunit hindi niya muling nasilayan ang babaeng mahal niya. Tuluyan siyang bumabalik sa bar, nalalasing at nawawala sa sarili. Ngunit ngayong gabi, bigla na lang lumitaw si Shania, nakatingin sa bumagsak na si Cyrus. Napansin ni Shania na suot pa rin ni Cyrus ang kanilang singsing. Binalot ng matinding guilt at pagsisisi, hangad niyang sana nakalimutan na siya ni Cyrus, o di kaya ikamuhian siya. Alam niya kung gaano kasakit ang pagtataksil. 1 taon na ang nakalipas, pumunta si Shania sa Seoul para sorpresahin ang nobyo, ngunit nahuli niya itong may ibang babae. Wasak ang puso niya, naglakad siya sa lungsod ng dala ang maleta, naligaw at nawalan ng direksyon. Nang tumunog ang telepono niya, nagkaroon siya ng pag-asa, ngunit scam call lang pala. Sa gigil, itinapon niya ang telepono sa basurahan. Hindi doon natapos ang malas niya, tinanggihan pa siya sa trabahong inaasahan niya. Wala nang pag-asa, sumakay siya sa bus kahit hindi niya alam kung saan pupunta.
Sa huling istasyon, bumaba siya at doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya. At doon niya muling nakilala si Cyrus, ang mabuting pusong taong nagmahal sa kanya. Nais sana niyang sabihin ang totoo, ngunit natakot siyang baka hindi siya tanggapin nito. Sa takot na maulit ang nangyari sa kanya noon, pinili niyang umalis. Kaya siya biglang nawala. Ngunit ngayong narito si Cyrus at nakita niya ito, hindi na siya tumakbo. Si Cyrus naman, nakatitig sa asawa niyang matagal nang pinapangarap, akala niyang imahinasyon ito, ngunit umaasang totoo. Hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso, ang dami pa niyang gustong sabihin. Ang tanong niya, bakit nagkakasakitan ang dalawang taong nagmamahalan? Dahil sa kakulangan ng tiwala. Mula nang muling makita ni Shania si Cyrus, gusto na niyang ibalik ang kamera, pero hindi niya alam paano. Gabing iyon, napapunta siya sa napagkasunduang lugar, at laking gulat niya, naghihintay pa rin si Cyrus doon. Agad siyang umiwas ngunit nakita siya ni Cyrus. Tumakbo muli si Shania, ngunit paano makakawala kung isang taong naghintay ng isang taon ang hahabol? Hinabol siya ni Cyrus, niyakap ng mahigpit, this time, wala ng takas. Dumating ang nagpapatrol na pulis. Nalaman nilang inahuli ni Cyrus ang magnanakaw ng kamera, kaya inaresto si Shania. Sa presinto, nang kunin ang ID, bigla itong inagaw ni Cyrus, desperadong malaman ang address niya. Ngunit nang makita niya ang ID, tila gumuho ang mundo niya. Hindi siya niya ang nakalagay na pangalan, Leon ang tunay na pangalan. Hindi makapaniwala si Cyrus mula umpisa, kasinungalingan ba ang lahat? Hinahanap lang kita. Akala ko ikaw si Shania. Nang kumalma, napagtanto niyang tanga siya, ibinigay niya ang puso niya sa taong hindi niya kilala. Umalis siyang sugatan, iniwan si Lee sa presinto. Kahit nagpakita ang dating asawang nawawala ng isang taon, hindi niya kayang tingnan. Ngunit nang nadapa ito, bumaba siya upang tulungan. Plano sana ni Yunwoo, ang tunay na pangalan ni Shania, ibalik ang kamera at magpaalam. Nang malaman ito ni Cyrus, sumabog ang galit niya, sinira niya ang kamera na puno ng alaala nila. Ngunit sa likod ng galit, ang hinahanap lang niya ay isang I'm sorry o yakap tulad ng dati, yakap na kayang pawiin ang lahat. Ngunit iba na si Yunwoo at mas lalo itong nakasakit kay Cyrus. Sa galit, tinanggal niya ang singsing na pinangako nilang hindi aalisin at itinapon sa ilog na pinag-usapan nila. Napatigil si Yunwoo, nalulunod sa luha. Gusto niyang humabol, ipaliwanag ang lahat, ngunit pagharap niya kay Cyrus, wala siyang masambit. Mula noon, nangako si Cyrus na hindi na niya muling hahanapin si Yunwoo. Inakala niyang mawawala ito sa paglipas ng panahon, ngunit mas tumalim ang alaala. Isang araw sa opisina, nakita niya ang business card ni Yunwoo. Hindi sure kung siya nga, tumawag siya, at ang boses sa kabilang linya, walang duda, si Yunwoo iyon. Ngunit may narinig na boses ng lalaki, naputol ang salita niya. Naisip niyang baka may bago na si Yunwoo kaya hindi niya kinaya. Maya-maya, inanyayahan siya ng pinsan niya sa dinner party, sa bahay ni Yunwoo. Doon niya nalaman, ang lalaking kasama ni Yunwoo ay childhood friend lang pala at business partner. Nakagaan sa puso niya yon. Nalaman din ni Cyrus ang masakit na nakaraan ni Yunwoo at naunawaan niyang hindi siya iniwan dahil hindi siya mahal, kundi dahil natakot si Yunwoo na baka ang minahal ni Cyrus ay ang masayahing Shania, hindi ang tahimik na tunay niyang sarili. Dumating ang araw ng hapunan, maingat na nag-ayos si Cyrus, kabado ngunit umaasang makita siyang muli. Hindi niya gustong magpakitang desperado kaya nagkunwari siyang estranghero. Ngunit nang hindi magbitaw ang kanilang kamay, kinailangang pakialaman ng pinsan. Nakita ng pinsan ang wala niyang singsing at tinanong, sinabi ni Cyrus na itinapon niya ito dahil peke ang pagmamahal. Sadya niyang sinabi iyon para saktan si Yunwoo. Hindi nakapagtaka na puno ang hapunan ng tensyon. Halos mabuking sila ngunit nakaiwas si Cyrus. Pinagaan ng iba ang usapan, sinabing makakahanap siya ng mas mabuti. Tinukso si Yunwoo tungkol sa singsing na nasa kwintas niya, ngunit tumanggi siyang ipakita at umalis. Alam ni Cyrus kung bakit. Nalasing at naglalakad dala ang maleta, sumakay si Yunwoo sa bus, puno ng pagsisisi sa mga maling desisyon. Samantala, sinundan talaga siya ni Cyrus, ayaw niyang lumayo pa sila. Lahat sana kayang ayusin kung may konting salita lang, kaunting pagbaba ng pride, ngunit ang malamig na tindig ni Yunwoo ang nagwasak ng pagkakataon. Nag-isip si Yunwoo, paano kung sinabi niya agad ang totoo noon? Baka iba ang naging ending nila. Luhaan siyang nakatulog sa bus.
Kinabukasan, nagising siya sa bahay ni Cyrus, gulong-gulo kung paano siya napunta roon. Ang totoo, hindi pa rin makaalis sa puso ni Cyrus si Yunwoo. Lasing, nag-send si Yunwoo ng sunod-sunod na mensahe, puro hinaing at pag-ibig nitong isang taon. Nalito si Cyrus nang may natanggap na text mula sa unknown number, kaya tumawag at driver ng bus ang sumagot, tulog si Yunwoo. May kutob siya, tiningnan ang business card at natuklasan ang number. Dumiretso siya sa bus stop at sinundo si Yunwoo pauwi. Kinabukasan, naghanda si Cyrus ng masustansyang almusal, tuwang-tuwa na ang number niya ay nakasab pa sa phone ni Yunwoo, may 3 puso pa. Gusto sana niyang makipag-usap ng mabuti, ngunit naging tanong at sisi ang lumabas. Si Yunwoo naman, hindi nagpatalo na uwi sa bangayan ang dapat sanang pag-uusap. Sumabog na si Yunwoo, minahal mo lang ang peking ako, hindi ang tunay ko. Naghiwalay sila ng hindi masaya, pareho pa rin ang pagmamahal pero may pader sa pagitan nila. Pag-alis ni Yunwoo, naghanda si Cyrus sa trabaho, ngunit nang bumuhos ang ulan, kinuha niya ang payong at hinabol si Yunwoo. Nahanap niya ito at inalok ng hatid, ngunit tumanggi ito. Naiinis, isinakay niya ito sa kotse. Nang makapasok si Yunwoo, humiga siya sa upuan at biro niyang hindi siya nagmamaneho kapag umuulan. Hindi impressed si Yunwoo, ngunit bago pa ito makalabas, hinila siya ni Cyrus pabalik, ayaw niyang pakawalan. Tahimik silang nakinig sa musika, nagtititigan, sapat na ang katahimikan. Pagtila ng ulan, hinatid ni Cyrus si Yunwoo pauwi. Sakto, nakita sila ng mga kaibigan at inakalang magkasama na ulit. Agad na nagdeni si Cyrus, sabay sabi ni Yunwoo na dahil lang sa trabaho kaya sila magkasama. Nagpasalamat siya sa sakay at nag-goodbye na. Bigla, inimbitahan ang pinsan ni Yunwoo na kumain ng hapunan, at napilitan si Cyrus na kumain muli ng luto ni Yunwoo. Pero iba na, ang mga kaibigan ay may mga mangkok na punong-puno ng karne, samantalang siya, sabaw at noodles lang. Ngunit naalala niya ang nakaraan, noon, si Yunwoo ang naghahanda ng noodles para sa kanya, may itlog at ulam pa, at napangiti siya. Kung sobrang mismo ang isang tao, ano gagawin mo? Tinitigan ni Cyrus ang maleta na naiwan ni Yunwoo at nag-isip. Ginawa niyang dahilan ang pagbalik ng maleta para bumisita, at sinadya pa niyang sirain ang side mirror ng kotse para may dahilan bumalik araw-araw. Akala niya matalino ang plano, tumawag siya kay Yunwoo, hindi niya alam na nakikita siya nito sa likod at pinapanood ang kikabobohan niya. Nag-init ang ulo ni Yunwoo sa kabastusan at kabaliwan ng kilos nito, paano niya hindi napansin noon? Pinagtripan niya si Cyrus, sinipa ang kotse. Pero dahil sa sobrang lakas, naputol ang kwintas na may singsing nila, gumulong ang singsing hanggang sa paanan ni Cyrus. Napahinto ito, iyon ay ang singsing mismo na itinapon nila sa ilog. Ang hindi niya alam, matapos itapon, sumugod si Yunwoo sa nagyelong tubig at hinanap ito buong gabi, hanggang matagpuan niya. Habang natataranta si Yunwoo, nahulog pa ang ikalawang singsing mula sa kanya, tinapakan niya agad para hindi makita. Ngunit huli na nakita ni Cyrus. Dinala ni Cyrus si Yunwoo sa lupa at mabilis na pinulot ang singsing, iyon mismo ang singsing na isinuksok niya sa daliri nito noon. Nanghina siya sa emosyon. Mahal pa rin siya ni Yunwoo, hindi pala ito nagbago. Nagtanong siya, ngunit tahimik si Yunwoo. Ngunit dahil seryoso at totoo si Cyrus, napagtanto ni Yunwoo, kung hindi niya sasabihin ngayon, tuluyan na siyang mawawala. Kaya tumingin siya sa mata ng taong mahal niya, at pinili niyang huwag nang itago ang kanyang puso. Hindi na kailangan ng salita, gumuhong muli ang pader sa pagitan nila. Nagbalikan sila at tuluyan nang naisabit ni Cyrus ang kwintas na 1 taon niyang hinanda para sa tunay na pagkikita nila. Matagal niyang binili iyon sa Seoul, umasa siyang ibibigay niya yon sa muling pagkikita nila. Umabot man ng 1 taon, hindi sila pinagdamot ng tadhana. Sa ilalim ng umuulang nyebe, naglakad silang magkahawak kamay. Ang pag-ibig maaaring mahuli, ngunit hindi ito nauuna o huli, dumadating ito sa tamang oras. At para sa mga nakinig sa kwentong ito, sana hindi kayo mawalan ng pagkakataon na magmahal at hindi niyo pagsisihan ang mga taong pinakawalan niyo.